Hindi ako makatulog ng maayos mula nang mamatay si Marco. 30 araw na ang nakalipas mula nang ilibing namin si Marco sa Loyola. Aksidente sa highway, trailer truck, masamang panahon, at isang segundo lang ang nagbago ng lahat. Wala pa akong 30 taon, balo na ako. Ang mga kaibigan ko ay nagsabi na lilipas din ito, na madadaanan ko. Pero gabi-gabi, nandoon pa rin ako sa sala namin, naghihintay sa wala. Bisyo ko na yata iyon. Mag-aalas 2 na, nanonood ng TV na hindi ko naman talaga pinapanood, naghihintay sa wala. Sa ika-30 gabi ng pagkamatay niya, narinig ko ang pinto, isang marahang tunog, katulad ng dati. Katulad ng dati niyang pagbabalik galing trabaho. Akala ko nag-iisip lang ako ng labis. Stress, grief, ganyan. Tapos narinig ko ang yapak, mabagal, pamilyar. Ang ritmo, 3 hakbang, hinto 2 pang hakbang. Eksaktong paraan ng paglakad ni Marco, pagod na pagod. Lagi kasing masakit ang kanyang tuhod pagkatapos ng mahabang shift. Tumayo ako, nanginginig. Nasa pintuan ng sala ang asawa ko, si Marco. Ang damit niya, ang mga tahi sa kanyang leeg at ulo, yung puting polo na inilibing namin sa kanya. Nakangiti siya, yung ngiti na mahal ko. Ang mga mata niya ay nakadirekta sa akin pero parang malayo. Parang tinitingnan niya ako pero hindi nakikita ang akin. Marco, halos bulong ko lang. Mahal, ang boses niya. Tama, yung malalim, mahinahon na tono niya. Antok na ba kayo? Kayo. Hindi siya nagsasabi ng kayo sa akin. Ikaw lagi. Kahit ilang taon na kaming kasal, ikaw pa rin. Pero sinubukan kong hindi pansinin iyon. Pagod siguro ako. Nangangarap siguro ako ng gising. Kaya nilapitan ko siya at niyakap ko siya. Malamig siya. Hindi lang yung malamig dahil gabi. Malamig na parang bato na nanatili sa lilim. Mahal kita, sabi niya sa aking tenga. Pero habang niyayakap niya ako, naramdaman ko na ang mga kamay niya ay dumadaan sa aking likod ng dahan-dahan. Parang nagsisiyasat. Parang naghahanap ng kung ano. Nahiwalay ako sa kanya. Ngumiti pa rin siya. Gutom ka ba? Tanong ko. Anong tanong na biglang sambit ng aking labi. Pero wala na akong ibang masabi. Tapos naupo siya sa sofa, sa aking lugar. Pinanood niya ang TV, pero hindi niya tinitingnan ang screen. Tinitingnan niya ang aking refleksyon sa salamin ng TV. Yung buong oras na nasa sala kami, tinitingnan niya ang aking refleksyon, hindi ako mismo. Pumunta ako sa banyo, naglock, umupo sa sahig at hinayaan ang sarili kong manginig. Ito ay hindi si Marco. Alam ko, alam na alam ko. Pero anong magagawa ko? Ikatlong gabi niya sa bahay, nagring ang telepono ko. Ang pangalan sa screen, Ate Cora, kapatid ni Marco. Bakit hindi ka sumasagot ng mga tawag ko? Ania. Nag-aayos pa lang ako ng sarili, ate. May nakita ang bantay sa sementeryo. Ang boses niya ay pababa. Yung lupa sa ibabaw ng libingan ni Marco, binalik-balikan. Parang may humukay pababa o parang may lumabas. Natanggal ang lahat ng hangin sa aking katawan. At saka, patuloy niya. Yung pare na nag-bless ng libingan, tumawag sa akin kahapon. Sabi niya, may nakita siyang hindi maganda bago pa man natin siya ilibing. Sabi niya, may isang bagay na nagmamasid habang inilalagay natin si Marco sa lupa. At sinabi niyang, minsan may gumagamit ng mga bangkay bago pa man maging ganap na humiwalay ang kaluluwa sa mundo. Doon napaiyak ako, sa banyo. Tahimik na pag-iyak habang si Marco, o kung anong nasa katawan ni Marco, nandoon sa sala, nakaupo sa sofa. Sa ika-4 na gabi, sinubukan niya akong halikan. At sa sandaling iyon lang, nakita ko ang kanyang mga mata ng malapitan. Walang ilaw sa loob ng mga ito. Hindi yung patay na ilaw ng taong pagod o malungkot. Wala talaga. Parang tumingin ka sa 2 butas sa isang pader at nakikita mo lang ang kadiliman sa kabila. Mahal, sabi niya. Pero ngayon ay may kakaibang tono. Mas malalim, parang may 2 boses na nagsasalita ng sabay. Bakit ka natatakot sa akin?
Hindi naman ako natatakot. Sabi ko, nagsisinungaling. Alam ko, ngumiti siya. Alam ko ang lahat ng iniisip mo. Kasi nandito na ako. Nandito na kami. Kami? Doon ko na unawaan. Hindi lang iisa ang gumagamit ng katawan ni Marco. Marami. Tumawag ako kay Ate Cora kinabukasan. Nagdala siya ng pari. 2. Nagdala rin sila ng isang matandang babae na hindi man lang nagpakilala. Buong oras na nakarosaryo. Ngunit hindi nagdarasal. Nakikinig lang. Sa mga sulok ng silid. Nakita nila si Marco sa sala. Ngumiti siya sa kanila. Yung ngiti na mahal ko. Pero ang matandang babae ay huminto. Lumingon sa akin. Saka nagtatawid ng krus sa dibdib niya. Wala na ang iyong asawa rito. Sabi niya sa akin, mababa at tiyak. Matagal na. Ang mga gumagamit sa katawan niya, hindi mo sila kilala. Pero ikaw kilala ka nila. Bakit ako? Sambit ko. Kasi binabantayan ka na nila bago pa man siya mamatay. Tumingin siya pabalik kay Marco. Hinihintay ka nila. Ikaw ang tunay nilang kailangan. Nanlamig. Hindi ko mawari ang nararamdaman. Ngumiti si Marco o kung ano man iyon. At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, direkta na siyang tumingin sa akin. Hindi na sa aking refleksyon. Mismong sa akin. Mahal ka namin, sabi niya. Pagkatapos nun, umalis na ako sa bahay na iyon. Nandito na ako sa ibang lugar sa bahay ng kapatid ni Marco. Pero gabi-gabi, may naririnig akong kumakatok sa labas ng aming pinto. 3 beses, hinto, 2 beses, yung ritmo ng kanyang mga yapak. At alam ko na kahit saan pa ako pumunta, susundan nila ako. Kasi hindi si Marco ang gustong bumalik. Ako ang gustong kunin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.